Narinig mo ba ang balita? Ang Pilipinas ang siyang mangunguna sa isang proyektong pagpapaunlad ng rare earth metal sa Mongolia na may napakalaking halaga na aabot sa 440 trillion Philippine pesos. Ito ay nagpapakita na matapos talunin ng mainland China na nagmonopolya sa mga likas na yaman ng Mongolia sa loob ng 30 taon, lumagda ang Pilipinas sa isang malaking kasunduan sa pagpapaunlad ng yaman sa Mongolia. Para sa Pilipinas, ito ay isang makasaysayang sandali, isang pagtapak patungo sa pagiging isang bansang mayaman sa likas na yaman. Paano nangyari ang lahat ng ito? Bakit pinili ng Mongolia ang Pilipinas sa halip na ang mainland China na matagal nang nagmonopolya sa mga yaman nito sa mababang presyo? Ang puso ng buong kuwento ay si Otangent Bol, isang senior engineer na nagtrabaho sa Ministry ng Mineral at Enerhiya ng Mongolia sa loob ng 30 taon. Sinabi niya, "Hindi kami ang pumili sa Pilipinas. Gusto lang naming maniwala sa Pilipinas. Kaya, ano ang ipinakita ng Pilipinas sa Mongolia upang mabago ang sitwasyon at manalo sa napakalaking kontratang ito na nagkakahalaga ng 440 trilyong PHP? At bakit labis na nagalit ang mainland China? Ngayon, ikukuwento ko sa iyo ang kamanghamanghang pagbabagong ito. Una sa lahat, hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Otangent Bol, ipinanganak sa Ulaan Baatar, Mongolia at nagtrabaho bilang isang inhinyero sa Ministry ng Mineral at Enerhiya ng bansa ng higit sa 30 taon. Ang dahilan kung bakit ako nagsasalita ngayon ay dahil mayroon akong kuwentong sasabihin sa inyo. Magsisimula ako sa kwento ng aking bayan. Ang Mongolia ay isang bansang puno ng mga kabalintunaan. Sa ilalim ng aming lupa ay nakatago ang napakalaking kayamanan, ngunit ang aming mga mamamayan ay nabubuhay sa kahirapan. Ang mga rare earth metal tulad ng lithium, dysprosium at ytterbium ay nakakalat sa aming malawak na lupain. Gayunpaman, ang problema ay wala kaming teknolohiya upang kunin ang mga yamang ito. Wala kaming kagamitan sa pagmimina, walang bihasang teknolohiya sa pagpino o mga smelter. Kaya, kailangan naming umasa sa mga dayuhang kumpanya. At pagkatapos ay pumasok ang mga kumpanya mula sa mainland China. Sa simula, maayos ang lahat. Nangako sila na mamumuhunan sa mga imported na kagamitan at, syempre, mga pagkakataon sa trabaho. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, nagsimula akong makaramdam na may mali. Binibili ng mga kumpanya ng China ang aming mga mineral sa hindi makatwirang mababang presyo, mas mababa pa sa kalahati ng presyo sa pandaigdigang merkado. Ang mas malaking problema ay hindi sila naglilipat ng anumang teknolohiya. Bakit hindi ninyo kami bigyan ng teknolohiya? Nang tanungin ko ang Chinese manager, ang sagot na natanggap ko ay, ang teknolohiya ay pag-aari ng aming kumpanya. Hindi namin ito maaaring ibunyag. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na hindi kailanman itinuring ng mainland China na kasosyo kami. Ang mga kumpanya sa kanluran ay hindi naiiba. Sa huli, magkakapareho silang lahat. Kukunin lang nila ang aming mga yaman, ngunit hindi kailanman maglilipat ng teknolohiya. Sa buong 30 taon ko sa trabahong ito, unti-unti akong nanlamig. Sa tuwing nakikita ko ang mga kinatawan ng dayuhang kumpanya, iisipin ko, darating na naman ba sila para samantalahin ang aming mga yaman? Matagal nang nawala ang tiwala. Noon, sa tag-init ng 2023, tinawag ako ng ministro. Sinabi niya na nag-alok ang Pilipinas ng isang panukala sa pakikipagtulungan sa rare earth metal. Ang nilalaman ng panukala ay ang kagawaran ng ekonomiya at gitnang surian ng heolohiya ng Pilipinas ay nagplano na magtatag ng isang cooperation center sa Mongolia upang magsagawa ng magkasamang paggalugad. Sa totoo lang, sa simula, naisip ko na ito ay parehong kwento lang. Sa huli, tiyak na ang layunin ng Pilipinas ay ang aming mga yaman. Gayunpaman, dahil tinawag ako ng ministro ng personal, hindi ko maaaring tanggihan ang pulong. Ang unang pulong ay ginanap sa government building sa Ulaan Baatar. May 7 kinatawan mula sa Pilipinas, lahat ay nakasuot ng maayos na suit at tila napakaseryoso. Nang magsimula ang pulong, nagsimulang magbigay ng presentasyon ang mga kinatawan ng Pilipinas. Ngunit ang kanilang panimula ay lubos na kakaiba. Karaniwan, ang mga dayuhang kumpanya ay magyayabang muna
tungkol sa kadakilaan ng kanilang sariling kumpanya. Ngunit ang panig ng Pilipinas ay ganap na naiiba. Ang rare earth metal ng Mongolia ay hindi dapat limitado sa pagkuha lamang. Kailangang magkaroon ang Mongolia ng sariling kakayahan na pamahalaan at paunlarin ang mga yamang ito. Ito ang tunay na landas tungo sa muling pagbangon ng bansa sa pamamagitan ng yaman, sabi ni Dr. Rico, mula sa gitnang suryan ng heolohiya ng Pilipinas. Halos hindi ako makapaniwala. Wala pang sinumang dayuhan ang nagsabi nito sa akin. Lahat ay abala sa pagkuha ng sarili nilang benepisyo. Ngunit ang mga Pilipino ay nagsalita muna tungkol sa potensyal ng Mongolia. At sumunod pa ang mas nakakagulat na pahayag. Ibubunyag namin ang lahat ng aming teknolohiya sa paggalugad, teknolohiya ng pagsusuri at teknolohiya sa pagpino sa Mongolia. Magtatrabaho kami kasama ang mga teknikal na tauhan ng Mongolia sa field at ililipat ang teknolohiya. Biglang tumahimik ang silid pulungan. Ang mga opisyal ng gobyerno ng Mongolia na nakaupo sa tabi ko ay nanlalaki ang mata at nagtinginan. Full-scale na paglilipat ng teknolohiya ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang ganoong panukala. Nagduda ako dahil sa aking likas na ugali na may karagdagang kondisyon sa huli kahit na sinabi nila ito. Gayunpaman, patuloy na kalmadong ipinaliwanag ng kinatawan ng Pilipinas ang mga tiyak na plano. Sa unang yugto, magsasagawa kami ng detalyadong geological survey sa loob ng 3 buwan. Ang aming research team ay pupunta sa field sa Mongolia upang kumuha ng mga sample ng lupa, suriin ang rock layers, at sukatin ang dami ng mineral. Ang mga teknikal na tauhan ng Mongolia ay makikilahok sa buong proseso, at ang lahat ng datos ay ibabahagi sa gobyerno ng Mongolia. Ito ay napakatiyak na hindi kapanipaniwala. Karaniwan, hindi sila nagpapaliwanag ng detalyado, madalas na malabo ang sinasabi upang makapagpatakbo sila sa paraang kapaki-pakinabang sa kanila sa bandang huli. Ngunit ang mga Pilipino ay hindi ganoon. Matapos ang pulong, nagdududa pa rin ako. Ang aking mga kasamahan ay kalahating naniniwala at kalahating hindi. Otan, naniniwala ka ba talaga na ibibigay nila sa atin ang lahat ng teknolohiya? Hindi ako naniniwala. Masyado na kaming naloko ng mga dayuhang kumpanya. Kaya, hindi kami madaling magtitiwala. Ngunit nagpasya ang gobyerno na ipagpatuloy ito. Pagkalipas ng 2 buwan, dumating ang research team ng Pilipinas sa Mongolia. Sila ay may kabuuang 12 tao, kabilang ang mga geologist, mineralogist at mga eksperto sa chemical analysis. Habang papunta sa field, nakipag-usap ako kay Dr. Rico, ang pinuno ng research team ng Pilipinas. Ito ba ang una mong pagbisita sa Mongolia, Doktor? Oo, ito ang una. Bago ako pumunta, nag-aral ako ng maraming datos tungkol sa heolohiya ng Mongolia. Napakagandang bansa talaga nito. Ang tono ni Dr. Rico ay tila tapat. Kahit na ganoon, hindi ko pa rin binawasan ang aking pag-iingat. Madaling sabihin ang salita. Ang mahalaga ay ang gawa. Kinaumagahan, umalis ang research team ng Pilipinas sa kanilang tinutuluyan ng 10:00 ng umaga, patungo sa unang lugar ng minahan malapit sa Gobi Desert sa Timog Mongolia. Sumama ako. Sa totoo lang, wala akong inaasahan, iniisip na mag-iinspeksyon lang sila ayon sa formalidad at babalik. Gayunpaman, nang makarating kami sa field, ganap na nagbago ang aking pag-iisip. Agad na bumaba sa sasakyan ng research team ng Pilipinas, binuksan ang kanilang mga bagahe at nagsimulang maglabas ng kagamitan. Mga geological survey equipment, mga soil sampling instrument at maging isang solar-powered analyzer. Karaniwan, ang mga dayuhang kumpanya ay maglalakad-lakad lang sa unang araw. Ngunit ang mga Pilipino ay hindi ganoon. Ginoong Otan, magsimula na tayo. Una, tingnan natin ang rock layer structure ng lugar na ito. Tinawag ako ni Dr. Rico at pinakita sa akin ang isang tablet. Sa screen ay nagpakita ng isang 3D model ng lugar na mas tumpak kaysa sa anumang datos na nakita ko sa loob ng 30 taon. Saan ninyo nakuha ang datos na ito? Pinagsama namin ang satellite data at ang mga kasalukuyang datos at binuo namin ito. Naglaan kami ng 3 linggo para maghanda bago kami naglakbay. Paghahanda ng 3 linggo para sa isang kontrata na hindi pa nilagdaan?
nagulat ako ng taos-puso. Karaniwan, ang proseso ay lagdaan muna ang kontrata at pagkatapos ay magsimulang maggalugad, ngunit ang mga Pilipino ay binaligtad ito. Nagsimula ang field survey. Lumuhod si Dr. Rico at hinawakan mismo ang lupa upang kumpirmahin ang mga component. Ganoon din ang mga batang researcher sa paligid niya. Hinubad nila ang kanilang mga suit, nagsuot ng damit pang trabaho, naglagay ng guwantes at nagsimulang maghukay. Dr. Rico, mas mataas ang dami ng lithium sa sample na ito kaysa sa inaasahan. Kung gayon, gagamitin natin ang lugar na ito bilang sentro ng paggalugad sa radius na bilog. Nagtrabaho sila nang walang tigil. Kahit sa tanghalian, mabilis silang kumain ng 2003 sandwich at bumalik sa trabaho. Pinanood ko sila na nagtatrabaho at lalo akong nagulat. Napakaseryoso ng mga taong ito. Ngunit ang mas kamangha-mangha ay nangyari pagkatapos. Tinipon ni Dr. Rico ang mga lokal na teknikal na tauhan ng Mongolia. Mga kasama, sundin ninyo ang ginagawa ko ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang kagamitang ito. Pagkatapos, nagsimula siyang magturo ng paisa-isa nang matiyaga at detalyado ang operating system ng kagamitan, ang paraan ng pagkuha ng sample at ang paraan ng pagtatala ng datos. Kahit na nagkamali ang mga opisyal ng Mongolia, hindi siya nagalit, sa halip ay matiyaga siyang nagpaliwanag, ayos lang. Lahat ay nagsisimula ng ganito, dahan-dahan lang. Pinanood ko ang eksenang ito at napipi ako dahil imposible itong makita mula sa mga kumpanya ng China. Ang mga Chino ay gagawin lamang ang kanilang sariling trabaho at magtatalaga sa mga opisyal ng Mongolia ng mga gawaing tulad ng pagdadala ng bagahe lamang. Dr. Rico, talagang ililipat ninyo sa amin ang lahat ng teknolohiya, hindi ba? Nag-ingat ako sa pagtatanong. Sumagot siya, siyempre, ito ang dahilan kung bakit kami nandito. Ang layunin namin ay upang ang Mongolia ay makapagpaunlad ng mga yaman nito sa sarili nitong lakas. Ang kanyang mga mata ay napakatapat. Hindi ito walang kabuluhang salita. Tila naniniwala siya rito ng taos-puso. Lumipas ang 1 linggo. Isang gabi, habang pabalik sa tinutuluyan, sumakay ako sa kotse ni Dr. Rico at nakita kong nagbubukas siya ng isang Mongolian language learning app. Nag-aaral ka ng Mongolian? Oo, kaunti. Gusto kong makipag-usap ng mas mabuti sa mga lokal. Para sa isang 3 buwan lamang na proyekto, nag-aaral pa siya ng Mongolian, lalo akong naguluhan. Hindi ito tulad ng sinumang dayuhan na nakilala ko. Sa daang araw ng daang linggo, nasira ang isa sa mga kagamitan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng precision analyzer. Karaniwan, sa sitwasyong ito, kailangang mag-order ng bahagi mula sa pinagmulang bansa at titigil ang trabaho sa loob ng maraming araw. Gayunpaman, ginugol ng isang Filipino researcher ang buong gabi sa pag-disassemble ng kagamitan at pagkumpuni nito. Kinaumagahan, gumagana ang kagamitan na parang walang nangyari. Paano mo ito nakumpuni? Oh, pansamantala kung binago ang isang bahagi. Bagamat hindi perpekto, magagamit ito hanggang sa matapos ang proyekto. Kinumpuni ang kagamitan buong gabi para sa proyekto ng ibang bansa. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang mga taong ito ay sineseryoso ang proyektong ito na parang sarili nilang trabaho. Sa mga lokal na opisyal ng Mongolia, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. Uy, kakaiba talaga ang mga Pilipino. Inililipat nila sa atin ang lahat ng teknolohiya. Nakita ko rin. Nagtatrabaho sila kasama natin hanggang gabi. At nakita mo ba ang mga Pilipino na kumain ng tanghalian? Pareho lang ang kinakain nila sa atin. Ito ay mga maliliit na bagay, ngunit ang akumulasyon ng mga maliliit na bagay na ito ay nagsimulang lumikha ng isang impression sa mga Mongolian. Ang mga empleyado ng kumpanya ng China ay madalas na pumunta sa mga mararangyang restaurant ng mag-isa, gumamit ng hiwalay na tirahan at ayaw makipag-ugnayan sa mga opisyal ng Mongolia. Ngunit ang mga Pilipino ay hindi ganoon. Pagkalipas ng 1 buwan, opisyal na binuksan ang Cooperation Center ng Pilipinas sa gitna ng Ulaan Baatar. Ngunit ang sentrong ito ay naiiba. Hindi lamang ito isang opisina, kundi mayroon ding mga pasilidad pang edukasyon. Magsasagawa kami ng edukasyon para sa mga bagong henerasyon ng tauhan ng Mongolia dito. Nagpaplano kaming magbukas ng 6 na buwang kurso
nasasaklaw sa geological exploration, mineral analysis at resource management. Nang ipahayag ito ng manager ng Pilipinas, napuno ng bulungan ang silid pulungan. Kahit ang edukasyon ay ibinibigay ng libre, ang mga gastos ay sasagutin ng gobyerno ng Pilipinas at ng aming Research Institute. Ang pagpapalaki ng mga bagong henerasyon ng Mongolia ang puso ng pakikipagtulungan. Naramdaman ko ang pag-init ng dugo ko sa sandaling iyon. Ang Mongolia, na sinasamantala ng mga dayuhang kumpanya sa loob ng 30 taon, ay sa wakas nakakita ng isang tunay na kasosyo. At sa mga kabataan ng Mongolia, napakataas na ng popularidad ng Pilipinas. Sikat na sikat ang mga Filipino teleserye, idol drama, at P-pop. Kung lalakad ka sa mga kalsada ng Ulaan Baatar, madali mong maririnig ang mga awiting Pilipino at makikita ang mga kabataan na nag-uusap tungkol sa mga Filipino idol drama sa mga coffee shop. Gusto kong maging katulad ng Pilipinas. Ito ay isang malinis at maunlad na bansa. Ang ganda siguro kung makapagtrabaho sa isang kumpanya ng Pilipinas. Ang pagnanais na ito sa kultura ay natural na nakakonekta sa pakikipagtulungan sa ekonomiya. Hindi lang naghanap ng yaman ang Pilipinas. Nakuha rin nila ang puso ng mga Mongolian. Isang gabi, nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-usap kay Dr. Rico habang nagkakape. Tinanong ko ang tanong na matagal nang nasa isip ko. Dr. Rico, maaari ba akong magtanong ng tapat? Bakit ginagawa ito ng Pilipinas? Ibinigay ninyo ang lahat ng teknolohiya at nagbigay pa kayo ng edukasyon. Hindi ba mas madali kung bumili lang kayo ng yaman? Nag-isip sandali si Dr. Rico at sumagot, Ginoong Otangent Ball, hindi kami tumitingin sa panandaliang benepisyo. Tumitingin kami sa susunod na 15 taon, 100 taon, tanging ang isang mayamang at malakas na Mongolia ang maaaring maging isang mabuting kasosyo ng Pilipinas. Ang isang relasyon kung saan ang isang panig lamang ang nakikinabang ay hindi magtatagal. Kailangan itong maging isang relasyon na lumalago ng magkasama upang maging pangmatagalan. Ang mga salitang ito ay tumagos sa aking puso. Ang Pilipinas ay tunay na naiiba sa ibang mga bansa. Hindi sila naghahanap ng agarang benepisyo tulad ng mainland China, sa halip ay tumingin sila sa malayong hinaharap. Sa ika-2 patuloy na lumabas ang mga resulta ng survey. Malayo itong lumampas sa inaasahan ng lahat. Sa ika-3 buwan, naghanda ang research team ng Pilipinas na magsagawa ng isang press conference para sa mga resulta ng survey. Ito ay isang malaking pagpupulong na dinaluhan ng matataas na pinuno ng gobyerno ng Mongolia. Siyempre, dumalo rin ako. Sa screen sa silid pulungan, ipinakita ang unang slide. Nagsimulang magpresenta si Dr. Rico, iaanunsyo namin ang detalyadong resulta ng survey sa loob ng 3 buwan. Una, lithium. Isang numero ang ipinakita sa screen. Halos huminto ang paghinga ko nang makita ko ang numerong iyon. Ang tinatayang reserba ng lithium ay nagkakahalaga ng 25 trillion PHP. Biglang tumahimik ang silid pulungan at pagkatapos ay sinundan ng bulungan. 25 trillion PHP, higit sa 3 beses ang sukat na inaasahan namin. Susunod ay dysprosium, tinatayang 20 trillion PHP at iba pang mga mineral tulad ng ytterbium, pilak at ginto. Huminto sandali si Dr. Rico at dahan-dahang nagsalita. Ang kabuuang halaga ay umaabot sa 440 trillion PHP. 440 trillion PHP. Ang numerong ito ay umalingamngaw sa utak ko ng paulit-ulit. Ito ay isang numero na maaaring magpabago sa kapalaran ng Mongolia, katumbas ng maraming beses ng GDP ng aming bansa. Hindi napigilan ng ministro na tumayo. Sigurado ba kayo? 440 trillion PHP? Kumuha kami ng sample mula sa 15 lugar ng survey at sinuri gamit ang 3D geological model. Ang margin of error ay nasa loob ng plus, minus 5%. Sumigaw sa tuwa ang silid pulungan. Nagyakapan at nagkamay ang mga opisyal ng Mongolia. Mahigpit ko ring hinawakan ang kamay ng aking kasamahan sa tabi ko sa sobrang kagalakan. Ngunit panandalian lang ang kaligayahan. Sinundan ito ng pag-aalala sa realidad. Ang una kong naisip ay ang mainland China. Tila iyon din ang iniisip ng ministro. Nagdilim ang kanyang mukha. Sa ngayon, hindi na mananahimik ang mainland China.
Agad na nagtensa ang kapaligiran sa silid pulungan. Alam ng lahat na kapag humaharap sa napakalaking yaman, hinding-hindi susuko ng madali ang mainland China. Sa sandaling iyon, kalmadong sinabi ni Dr. Rico, ito ay isang desisyon na kailangang gawin ng Mongolia. Kami, ang Pilipinas, ay nirerespeto ang desisyon ng Mongolia. Gusto ko lang bigyang diin ang isang bagay. Itinuturing ng Pilipinas ang Mongolia bilang isang tunay na kasosyo. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit puno ng katapatan. Walang panghihikayat o pagbabanta. Ilang araw matapos ang pulong, nangyari ang inaasahang insidente. Nagsimulang kumilos ang mainland China. Una, ang pakikipag-ugnayan mula sa Chinese Embassy, pinilit nila ang Foreign Ministry ng Mongolia na ang pakikipagtulungan sa Pilipinas ay hindi kapakipakinabang sa Mongolia. Ang pagpapatuloy ng pakikipagtulungan sa mainland China, ang matalinong pagpipilian, ito ay isang malinaw na pagbabanta, ngunit ito ay simula pa lamang. Ang ilang Mongolian Parliament members ay nagsimula ring biglang tumutol sa pakikipagtulungan sa Pilipinas. Kalaunan ay nalaman na nakatanggap sila ng malaking suhol mula sa mainland China. Ganoon din ang mga media outlet. Bigla itong napuno ng mga artikulong nagpuna sa Pilipinas. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang pakikipagtulungan sa Pilipinas ay maaaring mapanganib sa Mongolia at EBP. Ang lahat ng ito ay gawa ng media na kontrolado ng Chinese capital at may mas masahol pa na panggigipit. Biglang nawalan ng kuryente ang Cooperation Center Building ng Pilipinas sa dahilang pag-aayos ng sistema ng kuryente, ngunit sa mata ng lahat, ito ay sadyang paglikha ng problema. Ang pag-apply para sa pag-renew ng visa ng research team ng Pilipinas ay bigla ring humarap sa mga problema. Sa loob ng Ministry ng Mineral at Enerhiya, nagsimula ring magkawatak-watak. Maraming matataas na opisyal ang biglang nagsimulang suportahan ang pagpapatuloy ng pakikipagtulungan sa mainland China. Ang mainland China ang pinakamalaking kasosyo namin sa kalakalan. Ang paggising sa galit ng mainland China ay magdudulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng ating bansa. Ang mga ganitong salita ay lumabas sa bawat pulong. Nagsimula akong makaramdam ng pagkabalisa. Isang araw, nag-alok ang panig ng mainland China ng isang mas direktang panukala. Kung ititigil ang pakikipagtulungan sa Pilipinas, mamumuhunan agad ang mainland China ng $5 billion at aalisin ang mga tarif sa mga produkto ng Mongolia. Ito ay isang napakalaking kondisyon na nasa harapan. Sa loob ng ministry, nagsimula na ring mag-alinlangan ang mga tao. Ako mismo ay naguguluhan. Nakaupo ako sa upuan sa opisina, hawak ang aking ulo sa paghihirap. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang litrato sa mesa, isang larawan na kinuha kasama ang research team ng Pilipinas. 3 buwan na ang nakalipas. Kinuha ito noong araw na tinuruan ni Dr. Rico ang mga teknikal na tauhan ng Mongolia kung paano gamitin ang kagamitan. Bigla kong napagtanto, hindi pera ang ibinigay sa atin ng Pilipinas kundi teknolohiya. Sinamantala tayo ng mainland China sa loob ng 30 taon. Ngunit ang Pilipinas ay naglaan lamang ng 3 buwan upang bigyan tayo ng kapangyarihan na tumayo sa sarili nating mga paa. Nagpasya ako. Kailangan kong lumaban. Kinaumagahan, tinipon ko ang lahat ng teknikal na tauhan ng Mongolia, mga 20 tao na nagtrabaho kasama ang research team ng Pilipinas sa field. Nag-usap kaming lahat ng tapat. Ano ang natutunan natin mula sa mainland China? Ang tanong ko ay nagpasimula sa lahat na umiling. Ang Pilipinas? Sa 3 buwan na ito, ano ang natutunan natin? Sa pagkakataong ito, lumiwanag ang mukha ng lahat. Natutunan namin kung paano gamitin ang kagamitan. Ngayon, ako lang ang makakapagsagawa ng geological survey. Natutunan ko kung paano suriin ang mga sample. Sabay-sabay silang nagsalita. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa lakas at sigasig. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ang pera na nasa harap ninyo o ang kapangyarihan na tumayo sa sarili nating mga paa? Sa sandaling natapos ang tanong ko, isa sa kanila ang sumagot ng malakas. Kapangyarihan, ayaw na naming maging isang bansang umaasa sa dayuhan. Nagpakita rin ng pagsang-ayon ng iba. Sa sandaling iyon,
kumbinsido ako na nagpasya ang aming mga teknikal na tauhan mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Mabuti, kung gayon, pumunta tayo at hikayatin ang gobyerno. Hayaan nating maging malakas ang ating tinig. Sama-sama kaming sumulat ng isang petisyon. Inilarawan namin ang direktang karanasan ng mga teknikal na tauhan ng Mongolia sa field at ipinaliwanag ng detalyado kung paano kami seryosong tinulungan ng Pilipinas. Inilathala namin ang petisyong ito sa media at ang tugon ay napakalaki. Lalo na ang mga kabataan na naging aming mga taga-suporta. Tama ang sinabi ni Otan, dapat tayong makipagtulungan sa Pilipinas. Sinasamantala tayo ng mainland China sa loob ng 30 taon na. Gusto kong maging katulad ng Pilipinas, isang malinis at maayos na bansa. Agad na nag-apoy ang social media. Ang mga kabataan ay nag-post gamit ang mga hashtag at nag-share ng mga post na sumusuporta sa pakikipagtulungan sa Pilipinas. Nagsimula ring magkaroon ng mga protest sa mga kalsada. Libu-libong tao ang nagtipon sa Central Square ng Ulaan Baatar. Ang mga tao ay may hawak na mga placard at sumisigaw, "Makipagtulungan sa Pilipinas, huwag ibenta ang ating kinabukasan, pinili ng Mongolia ang Pilipinas." Nakakagulat, marami ang may hawak ng bandila ng Pilipinas na iwinawagayway sa square ng Mongolia. Nataranta ang mainland China. Ito ay isang hindi inaasahang reaksyon. Inakala nilang maaari nilang manipulahin ang Mongolia sa pamamagitan ng pera at panggigipit. Ngunit ang puso ng mga Mongolian ay lumihis na patungo sa Pilipinas. Hindi na maaaring balewalain ito ng gobyerno dahil ang opinyon ng publiko ay ganap na pabor sa Pilipinas. Nagtawag ng emergency meeting ang punong ministro. Lumalapit na ang sandali ng kapalaran. Ang lihim na pulong na pinamunuan ng punong ministro ay ginanap sa pinakamataas na palapag ng government building. Ito ay isang pulong na magpapasya sa kapalaran ng Mongolia. Dumalo ako bilang isang teknikal na eksperto. Nang pumasok ako sa silid pulungan, naramdaman ko ang tensiyon. Sa isang panig ay ang mga sumusuporta sa pakikipagtulungan sa Pilipinas. Sa kabilang panig ay ang mga sumusuporta sa pagpapatuloy ng pakikipagtulungan sa mainland China. Sa gitna ng silid pulungan, mayroon ding isang espesyal na kinatawan mula sa Chinese Embassy. Inihayag ng punong ministro ang pagbubukas ng pulong. Kailangan nating gumawa ng isang mahalagang desisyon, ang proyektong pagpapaunlad ng rare earth metal na nagkakahalaga ng 440 trillion PHP. Kanino tayo makikipagtulungan? Ang espesyal na kinatawan mula sa mainland China ang unang humiling na magsalita. Kagalang-galang na punong ministro, ang Mongolia at mainland China ay matagal nang magkaibigang kaalyado. Nagtrabaho tayo ng magkasama sa loob ng 30 taon. Napakalayo ng Pilipinas at walang karanasan. Handa ang mainland China na mamuhunan agad ng $5 bilyong at aalisin ang lahat ng tarif sa mga produkto ng Mongolia. Kumpiyansa siyang naglabas ng isang dokumento. Ito ay isang draft ng kontrata. Ang nilalaman ay, kung lalagdaan lang agad, matatanggap ang $5 bilyong. Hindi lang iyan. Kung pipiliin ninyong makipagtulungan sa Pilipinas, huminto siya sandali at tumingin sa paligid. Maaring kailangan nating isaalang-alang ang paglilimita sa pag-aangkat ng mga produkto ng Mongolia. Hindi ito pagbabanta. Ito ang katotohanan. Agad na tumahimik ang silid pulungan. Ito ay isang malinaw na pagbabanta. Kung putulin ang relasyon sa mainland China, magkakaroon ng economic retaliation. Maraming parliament members na pabor sa China ang tumango sa pagsang-ayon. Tama. Kailangan nating harapin ang katotohanan. Ang mainland China ay bumubuo ng 70% ng ating export. Kung makikipagtulungan tayo sa Pilipinas at mawawala ang mainland China, babagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Nagsimulang lumihis ang kapaligiran patungo sa mainland China. Masakit ang puso ko na parang pinipiga. Kailangan ba nating sumuko sa mainland China muli? Sa sandaling iyon, may ingay na nagmula sa labas ng silid pulungan. Sa simula, mahina, ngunit unti-unting lumalakas. Tumunganga ako sa labas ng bintana at nakita ko ang isang nakakagulat na tanawin. Libu-libong tao ang nagtipon sa square sa harap ng government building. May hawak silang mga placard at iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas. Sumisigaw sila, makipagtulungan sa Pilipinas. Huwag ibenta ang ating kinabukasan,
pinili ng Mongolia ang Pilipinas. Napuno ang square hindi lang ng mga kabataan, kundi pati na rin ng maraming tao na kasama ang kanilang mga pamilya. May isang tao na may hawak na isang malaking bandila ng Pilipinas sa tabi ng bandila ng Mongolia na iwinawagayway ng magkasama. Namutla ang mukha ng espesyal na kinatawan mula sa mainland China. Para sa kanya, ito ay isang ganap na hindi inaasahang reaksyon. Hindi niya kailanman inakala na magiging ganito kalubha ang pagtutol ng mga Mongolian. Ito ay isang palabas. May nagmamanipula sa likod nito. Sinabi niya nang nanginginig ang boses. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang aide na may hawak na tablet. Kagalang-galang na punong ministro, kailangan ninyong tingnan ang social media. Sa screen ay may isang post na live streaming. Tinuturuan tayo ng research team ng Pilipinas ng teknolohiya. Hindi kailanman ginawa ito ng mainland China. Sa loob ng 30 taon, gusto kong umunlad bilang isang malinis at maayos na bansa tulad ng Pilipinas. Sinasamantala tayo ng mainland China, ngunit gusto ng Pilipinas na lumago kasama natin. Ang makipagtulungan sa Pilipinas ay naging top 1 trend. Daan-daang libong tao ang sumali sa kilusang ito. Tumayo ang ministro. Espesyal na kinatawan, hindi ito isang palabas. Ito ang tunay na tinig ng aming mga mamamayan. Tumuro siya sa akin, technical officer o tangent ball, mangyaring ikuwento ang iyong direktang karanasan sa field. Dahan-dahan akong tumayo, kahit na nanginginig ang aking kamay, napakalinaw ng mga salitang sasabihin ko. Nagtrabaho ako sa mga dayuhang kumpanya sa loob ng 30 taon. Mainland China, Australia, Canada. Pare-pareho silang lahat. Kinukuha lang nila ang aming mga yaman, ngunit hindi kailanman naglilipat ng teknolohiya. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa silid pulungan, ngunit ang Pilipinas ay hindi ganoon. Sa loob ng 3 buwan na nagtatrabaho kasama ang research team ng Pilipinas, naramdaman ko ang isang tunay na pakikipagsosyo sa unang pagkakataon. Tinuruan nila kami kung paano gamitin ang kagamitan, suriin ang mga sample, ipinaliwanag ang datos, at inilipat ang lahat sa amin. Kinumpunin nila ang kagamitan buong gabi, at sinubukan pa nilang mag-aral ng Mongolian. Tinitigan ko ang espesyal na kinatawan mula sa mainland China. Ano ang itinuro sa atin ng mainland China sa loob ng 30 taon? Wala. Kinuha lang nila ang mga yaman sa murang halaga. Tumayo ang espesyal na kinatawan mula sa mainland China. Ito ay isang insulto. Gaano kalaki ang puhunan ng mainland China sa Mongolia? Puhunan? Sumagot ako. Sa pamamagitan ng mga pamumuhunang iyon, ano ang natutunan ng mga teknikal na tauhan ng Mongolia? Ang kita na ginawa ng mga kumpanya ng China ay bumalik sa mainland China, nag-iiwan lamang ng lupang walang buhay sa Mongolia, na puno ng bulungan ang silid pulungan. Ang iba pang mga teknikal na kinatawan ay tumango sa pagsang-ayon. Tama! Ayaw na naming maloko pa. Iniisip ng Pilipinas ang aming kinabukasan. Ang mainland China ay iniisip lamang ang sarili nitong benepisyo. Nagsimulang ganap na bumaliktad ang kapaligiran. Ang mga sumuporta sa mainland China kanina ay tumahimik. Tumayo ang punong ministro. Ang kanyang mukha ay determinado. Espesyal na. Kinatawan, narinig mo ba? Ito ang tinig ng aming mga mamamayan. Ito ang opinyon ng aming mga eksperto sa field. Ang espesyal na kinatawan mula sa mainland China ay wala nang masabi, kinuha niya ang mga dokumento at sinubukang umalis sa silid pulungan. Pagsisisihan ninyo ang desisyong ito. Nag-iwan siya ng banta at itinulak ang pinto palabas ng silid pulungan. Tahimik ang silid pulungan. Pagkatapos, dahan-dahang nagsalita ang punong ministro. Mga kasama, nagpasya ako. Tumunganga siya sa labas ng bintana. Ang libu-libong tao na nagtipon sa square ay patuloy na sumisigaw ng kanilang mga slogan, sasabayan ng Mongolia ang Pilipinas. Sa sandaling iyon, tumayo ang lahat sa silid pulungan at pumalakpak. Halos maiyak ako. Ito ang sandali na pinangarap ko sa loob ng 30 taon. Sa wakas, nagsalita na ang Mongolia sa sarili nitong tinig. Ikinaway ng punong ministro ang kanyang kamay upang patahimikin ang lahat. Ngunit ito ay simula pa lamang. Magkakaroon ng retaliation ang mainland China. Ang ekonomiya ng ating bansa ay maaaring humarap sa kahirapan. Kahit na ganoon, magpapatuloy tayo sa landas na ito.
sapagkat ito ang pinaniniwalaan natin. Ito ang tama para sa ating mga anak sa hinaharap. Ang susunod na 100 taon ay mas mahalaga kaysa sa pera na nasa harap natin. Muling pumalakpak ang palakpakan. Sa pagkakataong ito, mas malakas at mas mahaba, nagtapos ang pulong. Lumabas ako sa gusali. Nang maglakad ako patungo sa square, sumigaw ang mga tao sa kagalakan. Nanalo tayo. Pinili natin ang Pilipinas. Nagawa natin. Nagyakapan ang mga kabataan. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay tumatawa. Ang bandila ng Pilipinas at ang bandila ng Mongolia ay iwinawagayway ng magkasama. Lumapit sa akin ang isang babae, umiiyak at nagsalita, "Salamat. Salamat sa pagbibigay sa amin ng lakas ng loob." Umiling ako. "Hindi po. Kayo ang matatapang. Ito ang nagawa ninyong lahat." Nang gabing iyon, ang Ulaanbaatar ay parang isang pista. May live music concert na ginanap sa square. Umalingaw-ngaw ang P-pop sa gabi. Sumasayaw at kumakanta ang mga tao. Bumalik ako sa aking tinutuluyan at nakipag-ugnayan sa research team ng Pilipinas. Sinagot ni Dr. Rico ang telepono. "Oo, pinili namin ang Pilipinas." Ang tuwang-tuwang boses ni Dr. Rico ay nagmula sa kabilang linya. "Salamat, Ginoong Otang Gentbol. Ipinagmamalaki rin namin na napili kami ng Mongolia. Ngayon, dumating na ang tunay na simula. Buuin natin ang isang magandang kinabukasan ng magkasama." Tumunganga ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan sa gabi ng Ulaanbaatar ay puno ng mga bituin. Naniniwala ako na ang aming kinabukasan ay magiging maliwanag at nagniningning tulad ng mga bituin na iyon. Ang Mongolia ay gumawa ng isang makasaysayang desisyon. Alam kong hinding-hindi namin pagsisisihan ang desisyong ito. Ang opisyal na pahayag ng gobyerno ng Mongolia ay inilabas kinaumagahan. Ang punong ministro mismo ang tumayo sa press conference sa ilalim ng atensyon ng media sa buong mundo. Inihayag niya ang makasaysayang pahayag. Nagpasya ang gobyerno ng Mongolia na lumagda sa isang Joint Resource Development Agreement sa Pilipinas. Makikipagtulungan kami sa Pilipinas upang itulak ang 440 trilyong PHP na lithium, dysprosium at ytterbium development project. Sa press conference, kumikislap ang flash. Naguunahan ang mga reporter mula sa iba't ibang bansa na magtanong, "Inaasahang magkakaroon ng retaliation ng mainland China, paano ninyo haharapin? Ano ang magiging relasyon sa ekonomiya sa mainland China?" Walang takot na sumagot ang punong ministro. Ang Mongolia ay isang sovereign country. Kami mismo ang magpapasya kung kanino namin pauunlarin ang aming mga yaman. Umaasa kaming mapanatili ang isang magandang relasyon sa mainland China, ngunit hindi ito magiging kondisyon para sa amin upang talikuran ang aming sariling kinabukasan. Ang kanyang mga salita ay mabigat at determinado. Pinanood ko ang eksenang ito sa telebisyon na may damdamin. Paano nakatayo ang aming punong ministro dito nang may kumpiyansa at inihayag ito. Pagkalabas ng anunsyo, nagulat ang buong mundo. Nagulat ang media mula sa maraming bansa. Nagsara ang pinto ng China, bumukas ang kalsada ng Pilipinas, pinili ng Mongolia ang Pilipinas, sa halip na ang mainland China, binago ng teknolohiya ng Pilipinas ang resource map, isinulat ng teknolohiya ng Pilipinas ang bagong mapa ng kapangyarihan sa Central Asia, lalo na ang Western media ay nagpakita ng malaking interes. Ang pagpasok ng Pilipinas sa isang merkado na namonopolya ng mainland China sa loob ng 30 taon ay naging malaking balita. Nagsimula ring magkaroon ng pagkasabik sa Pilipinas. Naghanap ako ng mga headline sa Pilipinas. Naging matatag ang supply ng rare earth ng Pilipinas. Lithium na nagkakahalaga ng 25 trillion PHP. Dysprosium na 20 trillion PHP. Natupad ang pangarap ng isang bansang mayaman sa yaman. Iwinawagayway ng mga Mongolian ang bandila ng Pilipinas, ang pagpili ng mga kabataan na humanga sa kulturang Pilipino. Ang mga Pilipino ay nagalak din. Ang section ng comments ay puno ng mga mensahe ng pagbati. Nanalo talaga ang Pilipinas sa pamamagitan ng kakayahan sa teknolohiya. Salamat sa mga Mongolian. Gayunpaman, tulad ng inaasahan, napakatindi ng reaksyon ng mainland China.
Nagsagawa ng emergency press conference ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry. Ang desisyon ng Mongolia ay labis na nakalulungkot na magdudulot ng malubhang epekto sa relasyon sa pagitan ng dos bansa. Ito ay isang malinaw na pagbabanta. Kinaumagahan, nagsagawa ng totoong aksyon ang mainland China. Biglang humigpit ang customs clearance para sa mga produkto ng Mongolia. Ang mga export product tulad ng uling ay pinigil sa hangganan ng China sa dahilan na inspeksyon ng dokumento, ngunit sa katotohanan ay ang pagpigil sa import. Nagsimulang manginig ang sektor ng ekonomiya ng Mongolia. Kung magpapatuloy ito, malulugi kaming lahat. Tama nga na hindi natin dapat galitin ang mainland China. Kumalat ang mga emosyon. Muli na namang nagtaas ng boses ang mga parliament members na pabor sa China. Kita ninyo? Sabi ko na, nagsimula na ang retaliation ng mainland China, ngunit naiiba ito sa pagkakataong ito. Hindi natinag ang gobyerno. Nagtawag ng pulong para sa emergency response plan ang punong ministro. Ito ay inaasahan. Handa na tayo. Sumunod ang isang nakakagulat na anunsyo. Nagpasya ang gobyerno ng Pilipinas na palawakin ng malaki ang importasyon ng mga produkto ng Mongolia at kasalukuyang nakikipagnegosasyon sa European Union. Kumilos na ang Pilipinas. Kung isinara ng mainland China ang isang pinto, binuksan ng Pilipinas ang isa pa. Sa loob ng wala pang 1 linggo, lumagda ang mga kumpanya ng Pilipinas sa isang kontrata para sa pag-aangkat ng mga produkto ng Mongolia, kabilang ang isang pangmatagalang kontrata sa pagbili ng daan-daang libong tonelada ng uling. Mabilis kumilos ang mga kumpanya ng Pilipinas. Nagsimulang punan ang puwang na iniwan ng mainland China. Ang mas nakakagulat ay ang susunod na hakbang ng gobyerno ng Pilipinas. Inihayag nila na imbitahan ang mga kabataan ng Mongolia para sa technical training sa Pilipinas. Ang lahat ng gastos ay sasagutin ng gobyerno ng Pilipinas. Matututunan ninyo ang mga mining technique, refining technique at resource management. Magbibigay din kami ng mga pagkakataon sa trabaho sa mga kumpanya ng Pilipinas. Tumalon sa tuwa ang mga kabataan ng Mongolia ang makapag-aral at magtrabaho sa Pilipinas. Ang mga aplikante ay dumagsa ng napakarami. Mayroong higit sa 10,000 aplikante para sa 1,000 posisyong inaalok. Sa kabilang panig, opisyal na nagsimula ang pamumuhunan ng mga kumpanya ng Pilipinas sa Ulaan Baatar. Ang mga malalaking kumpanya ng Pilipinas tulad ng isang leading chip manufacturer, mga electronics company at mga famous car manufacturer ay pumasok, nagtatatag ng mga joint venture factory upang gumawa ng mga materyales sa baterya, nagtatayo ng mga dysprosium refining plant at magkasamang nagpapatakbo ng mga lokal na mining equipment factory. Ang laki ng pamumuhunan lamang ay lumampas sa $2 bilyong at inaasahang makakalikha ng libu-libong trabaho. Isang araw, nakipagpulong ako sa manager ng kumpanya ng Pilipinas, nakakagulat ang planong ipinakita nila. Ginoong Otangent Ball, hindi lang kami nagtatayo ng pabrika dito, magtatatag din kami ng mga karagdagang Technical Education Center upang matutunan ng mga kabataan ng Mongolia ang pinakabagong teknolohiya. Edukasyon na naman, ang Pilipinas ay tila obsessed sa edukasyon at ang mga produkto na ginawa mula sa pabrika na ito ay ipapadala sa buong mundo sa ilalim ng tatak ng Pilipinas. Ang Made in Mongolia ay magiging isang global brand. Napaluha ako. Hindi lang kinukuha ng Pilipinas ang mga yaman, binubuo nila ang Mongolia upang maging isang malakas na bansang industrial. Lumipas ang 3 buwan. Nagpapatuloy ang retaliation ng mainland China, ngunit bumuti ang ekonomiya ng Mongolia. Ang mga export route ay nag-iba-iba patungo sa Pilipinas at Europa. Nabawasan ang pag-asa sa mainland China. At higit sa lahat, ang kumpiyansa ng mga Mongolian. Hindi na namin kailangang mag-alala tungkol sa mainland China dahil mayroon kaming Pilipinas bilang isang mapagkakatiwalaang kasosyo. Nagsimula ring magbago ang tanawin ng Ulaan Baatar. Ang pagdating ng mga kumpanya ng Pilipinas ay naglinis sa lungsod. Nagbukas ang mga Filipino-style convenience store. Dumami ang mga coffee shop. Ang mga kabataan ay sabik na mag-aral ng wikang Filipino at kulturang Pilipino. Nagpapatakbo ako para sa Filipino Company Entrance Exam. Plano kong mag-aral sa Pilipinas. Nagsimula na akong mag-translate ng mga Filipino idol teleserye.
Ang Pilipinas ay hindi lamang isang kasosyo sa negosyo. Ito ay naging isang huwaran ng Mongolia, maging sa kultura man o ekonomiya. Isang araw, bumisita ako sa lugar ng minahan, kasama si Dr. Rico. Ang bagong kagamitan na binuo ng teknolohiya ng Pilipinas ay kakadating lamang. Ginoong o tangent ball, mangyaring turuan mo ang mga teknikal na tauhan ng Mongolia kung paano gamitin ang kagamitang ito. Kailangan nilang matutunan kung paano ito gamitin ng nakapag-iisa sa loob ng 3 buwan. Paulit-ulit na binigyang diin ni Dr. Rico ang paglilipat ng teknolohiya tulad ng dati. At ang kagamitang ito ay ibibigay ng Pilipinas ng walang bayad. Hanggang sa makatayo ang Mongolia sa sarili nitong mga paa, magbibigay kami ng suporta ng walang bayad. Halos hindi ako makapaniwala. Dr. Rico, magkano ang halaga ng kagamitang ito? Ibinibigay ninyo sa amin ng libre? Opo. Tinitingnan namin ang isang pangmatagalang relasyon sa pakikipagsosyo. Tanging ang isang matagumpay na Mongolia ang magiging maganda para sa Pilipinas. Ang panandaliang benepisyo ay hindi mahalaga. Nang marinig ko ang mga salitang ito, naniwala ako na ang pagpili namin sa Pilipinas ay talagang isang tamang desisyon. Pagkalipas ng 6 na buwan, opisyal na nagsimula ang pagpapaunlad. Sa seremonya ng pagdiriwang para sa Philippines-Mongolia Mineral City Joint Development, dumalo ang mga pinuno ng tong bansa. Magkatabi sina punong ministro ng Mongolia at Pangulo ng Pilipinas at gumamit ng pala upang maghukay ng lupa. Libu-libong mamamayan ang sumaksi sa sandaling iyon at umalingaw-ngaw ang sigaw ng tuwa. Nagbigay ng talumpati ang Pangulo ng Pilipinas. Ang Mongolia at Pilipinas ay tunay na kasosyo na ngayon. Lalago tayo ng magkasama, uunlad ng magkasama. Ang 440 trillion PHP na halaga ay hindi lamang isang numero. Ito ay isang pamumuhunan para sa mga susunod na henerasyon ng parehong bansa. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Pumalakpak din ako at lumuha. Sa wakas ay naging totoo ang sandali na pinangarap ko sa loob ng 30 taon. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa opisina, nakatingin sa labas ng bintana sa tanawin sa gabi ng Ulaan Baatar. Ang buong lungsod ay maliwanag sa mga ilaw. Ang signage ng kumpanya ng Pilipinas ay nagniningning. Sa mesa ay may mga larawan na kinuha kasama ang research team ng Pilipinas. Ang larawan noong una kaming nagkita. Ang larawan noong nagtatrabaho kami ng magkasama sa field at ang larawan na kinuha sa huling seremonya ng paglagda ng kontrata. Bigla kong napagtanto, hindi lang pamumuhunan o teknolohiya ang ibinigay sa atin ng Pilipinas. Nagbigay sila sa atin ng pag-asa. Ang pag-asa na tayo mismo ay maaaring yumaman. Ang pag-asa na tayo mismo ay maaaring maging isang maunlad na bansa. Nagring ang telepono. Tumawag si Dr. Rico. Direktor o Tangent Ball, congratulations. Ngayon ay talagang isang makasaysayang araw. Dr. Rico, salamat talaga. Kung wala ang Pilipinas, malamang ay sinasamantala pa rin kami ng mainland China. Ngayon, ang Mongolia ang nagdesisyon. Nabigyan lang kami ng pagkakataon na maglakad ng magkasama. Maghawak kamay tayo para sa susunod na 50 taon, 100 taon, hindi ba? Ibinaba ko ang telepono. Tumunganga ako sa labas ng bintana muli. Ang kalangitan sa gabi ay puno ng mga bituin. Ang bagong panahon ng Mongolia ay nagsimula na, kasama namin ang Pilipinas. Lumipas ang 2 taon, taong 2027. Ang Ulaan Baatar ay naging isang ganap na naiibang lungsod. Nararamdaman ko ito araw-araw habang naglalakbay ako patungo sa trabaho at pauwi. Ang maayos na sementadong kalsada, ang mga gusaling nakahanay, ang mga Filipino company signage na madaling makita. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang Sentro Teknikal ng Pilipinas-Mongolia, isang 20 mong palapag na matangkad na gusali na itinayo sa gitna ng Ulaan Baatar. Ang Ika-1 hanggang Ika-10 palapag ay mga research room at laboratory at ang natitira ay mga pasilidad pang-edukasyon at tirahan. Bawat taon, 1,000 kabataan ng Mongolia ang pumupunta rito upang matutunan ang pinakabagong mining technique. Ako na ngayon ang direktor ng sentrong ito. Ito ang posisyon na matagal ko nang pinangarap sa loob ng 30 taon, isang lugar kung saan hindi kami nag-aalala tungkol sa mga dayuhang kumpanya at direktang mapaunlad ang aming mga teknikal na tauhan. Isang umaga,
Nakasalubong ko ang mga mag-aaral na nagsasanay sa hallway ng sentro. Lahat sila ay mga kabataan, mga 20 taong gulang. Ang kanilang mga mata ay nagniningning. Direktor, si Doktor mula sa Pilipinas mismo ang magtuturo ngayon, tama ba? Siya ay isang senior researcher mula sa Battery Research Institute ng leading chip manufacturer. Ituturo niya sa atin ang pinakabagong lithium battery technology. Wow, talaga? Iyan ang larangan na gusto kong matutunan. Nang makita ko ang kanilang sigasig, labis akong ipinagmamalaki. 2 taon na ang nakalipas, iniiwasan pa rin ng mga kabataan ng Mongolia ang trabaho sa minahan, iniisip na ito ay mahirap, walang matututunan, at walang kinabukasan. Ngunit ngayon ay naiiba na. Ang mining technique ay naging pinakamodernong industriya at ang larangan na pinakagusto ng mga kabataan. Ito ang pinakamalaking pagbabago na dinala ng pakikipagtulungan sa Pilipinas. Sa tanghalian, pumunta ako sa cafeteria ng sentro. Ang mga Filipino researcher at mga opisyal ng Mongolia ay nakaupo at kumakain ng magkasama. Ito ay naging isang natural na tanawin. Naroon din si Dr. Rico. Sa loob ng 2 taon, hindi mabilang na beses siyang nagbiyahe sa pagitan ng Ulaanbaatar at Maynila. Ngayon ay matatas na siyang magsalita ng Mongolian. Direktor o Tangentbol, nakita mo ba ang anunsyo ng gobyerno ngayon? Anong anunsyo? Nagpasya ang gobyerno ng Pilipinas na palawakin pa ang pakikipagtulungan sa Mongolia. Sa pagkakataong ito, lumawak ito sa larangan ng new energy. Nanlaki ang mga mata ko. New energy? Oo. Ang wind at solar energy potential ng Mongolia ay hindi matatawaran. Naghahanda ang Pilipinas na mamuhunan ng malaki at nagplano pa ngang magtayo ng isang green hydrogen production industrial park. 2 taon na ang nakalipas. Nagsimula ang pakikipagtulungan sa pagpapaunlad ng mineral na nagkakahalaga ng 440 trillion PHP. Ngayon, lumawak na ito sa lahat ng larangan. Hindi lang kinukuha ng Pilipinas ang mga yaman, binubuo nila ang Mongolia upang maging new energy hub ng Asia. At narinig mo ba? Magtatayo rin ang Ulaanbaatar ng isang Filipino Cultural Center, sabi ng isang batang researcher. Magkakaroon ng mga lecture at libreng kurso sa wikang Filipino para sa mga kabataan ng Mongolia. Ang Pilipinas ay naging isang huwarang kultura na ngayon. Bukod sa mga Filipino idol teleserye at P-pop, sabik na silang matutunan ang economic development model at education system ng Pilipinas. Sa hapon, bumisita ako sa lugar ng minahan sa timog na rehiyon. 2 taon na ang nakalipas, ito ay isang walang buhay na disyerto pa rin. Ngayon, ito ay naging isang pinakamodernong industrial park. Ang malalaking kagamitan sa pagmimina ay gumagana. Lahat sila ay made in the Philippines. At ang mga nagkokontrol sa kagamitang ito ay mga teknikal na tauhan ng Mongolia. Gaya ng ipinangako ng research team ng Pilipinas, naganap ang complete technology transfer. Lumapit sa akin ang manager sa field at binati ako. Nagtapos din siya sa sentrong ito. Direktor, lumampas ng 20% ang produksyon ng lithium ngayong buwan. Talaga? Paano mo nagawa? Ginamit namin ang bagong extraction technique na natutunan namin mula sa Pilipinas. Kaya, tumaas ng malaki ang efficiency. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ang mga teknikal na tauhan ng Mongolia ay hindi na umaasa lamang sa Pilipinas. Ngayon, nagpapabuti at nagpapaunlad din sila nang nakapag-iisa. At Direktor, tingnan mo ito. Iniabot niya sa akin ang isang tablet. Sa screen ay nagpakita ng isang chart. Ang lithium na ginagawa namin ay direktang ipinapadala sa battery factory sa Pilipinas. Ang mga battery na iyon ay inilalagay sa mga electric vehicle at export sa buong mundo. Ang mga bahagi na ginawa sa Mongolia ay tumatakbo sa buong mundo. Nag-init ang puso ko. Ang panahon kung saan dinala ng mainland China ang mga yaman sa murang halaga ay tila isang panaginip. Ngayon, pinoproseso namin ito gamit ang aming sariling teknolohiya sa tamang halaga at ipinagmamalaki itong export sa pandaigdigang merkado. Kinagabihan, nakaupo ako sa isang coffee shop sa gitna ng Ulaanbaatar. Sa labas ng bintana ay ang mataong kalsada sa oras ng pag-uwi. Ang nakakuha ng aking pansin ay ang mukha ng mga kabataan na ganap na naiiba sa 2 taon na ang nakalipas. Puno sila ng kumpiyansa,
tuwid ang tayo, at ang pag-asa para sa hinaharap ay nararamdaman sa kanilang paglalakad. Isang batang babae ang nakaupo sa tabi ng aking mesa. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimula ng isang video conference sa wikang Filipino. Tila nagtatrabaho siya kasama ang isang kumpanya ng Pilipinas. Ang pagiging matatas sa Filipino at ang profesional na saloobin ng ganitong larawan ay naging pamantayan para sa mga kabataan ng Mongolia. Nagring ang telepono ko. Tumawag ang Philippine Department of Economy. Direktor Otangent Bol, magkakaroon ng Cooperation Forum sa Maynila sa susunod na buwan. Gusto naming imbitahan kang maging keynote speaker. Ako? Opo. Umaasa kaming maipapakita mo ang aming mga nagawa sa loob ng nakaraang 10 taon. Ang mga pinuno ng parehong bansa ay dadalo rin. Sumagot ako ng may kagalakan. Gusto kong ipahayag ang aking pasasalamat sa mga Pilipino ng personal. Pagkalipas ng 1 buwan, nasa Maynila ako. Sa malaking conference room ng World Trade Center ng Pilipinas, libu-libong tao ang nagtipon, mga negosyanteng Pilipino at Mongolian, mga opisyal ng gobyerno at mga reporter. Oras na para magbigay ako ng talumpati. Umakyat ako sa podium ng may nervyos, ngunit ang mga salitang sasabihin ko ay napakalinaw. Magandang araw po sa inyong lahat, mga Pilipino. Ako po si Otangent Bol mula sa Mongolia. Pumalakpak ang palakpakan. Tung taon na ang nakalipas, nakatayo ang Mongolia sa sangang daan ng pagpapasya, kung patuloy bang susuko sa mainland China na sinamantala kami sa loob ng 30 taon o pipili ng isang bagong kasosyo. Pinili namin ang Pilipinas. Seryosong nakinig ang mga tagapakinig. Ngayon, maari kong kumpirmahin na ang pagpiling iyon ay ang pinakatamang desisyon sa kasaysayan ng Mongolia. Napakalakas ng palakpakan. Hindi lang pera ang ibinigay sa amin ng Pilipinas, nagbigay kayo sa amin ng teknolohiya, kaalaman, at higit sa lahat, pag-asa. Ang pag-asa na tayo mismo ay maaaring yumaman. Ang pag-asa na tayo mismo ay maaaring maging isang maunlad na bansa. Nanginginig ang boses ko. Sa nakaraang 2 taon, 1,500 kabataan ng Mongolia ang natuto ng teknolohiya sa Pilipinas. 30 kumpanya ng Pilipinas ang lumikha ng 50,000 trabaho sa Mongolia at ang pinakamahalaga, nabawi ng mga Mongolian ang kanilang kumpiyansa. Tumingin ako sa mga tagapakinig. Taos-puso akong nagpapasalamat sa lahat ng mga Pilipino. Ang inyong bansa ay hindi lamang isang bansa na may dakilang ekonomiya. Kayo ay isang bansa na nagdadala ng pag-asa sa ibang mga bansa. Isang bansa na marunong lumago ng magkasama ng hindi nananamantala. Tumayo ang buong silid pulungan at pumalakpak. Marami ang lumuha, nagalak din ako. Natapos ang talumpati. Maraming tao ang lumapit upang makipagkamay, mga negosyante, opisyal ng gobyerno at maging ordinaryong mamamayan. Mahigpit na hinawakan ng isang matandang babae ang aking kamay. Maraming salamat, ang apo ko ay sumasali sa proyekto sa Mongolia. Masaya talaga ako na nakikita kong umuunlad ang Mongolia. Mahigpit kong pinisil ang kanyang kamay. Hindi po, kami ang dapat magpasalamat. Kinaumagahan, bago ako umalis sa Pilipinas, naglakad ako ng mag-isa sa mga kalsada ng Maynila. Maraming tao ang naglalakad ng nagmamadali. Ang tanawin ng isang maayos, malinis at masiglang lungsod. Ito ang kalagayan na pinagsisikapan ng Mongolia na abutin. Nagring ang telepono. Tumawag si Dr. Rico. Direktor Otangent Bol, napakaganda ng talumpati mo kahapon. Ako mismo ay naantig. Dr. Rico, ang lahat ng sinabi ko ay taos-puso. Kung wala ang Pilipinas, ang Mongolia ay magiging resource warehouse pa rin ng mainland China sa ngayon. Kami rin ay napakasuwerte na makilala ang Mongolia. Maghawak kamay tayo para sa susunod na 50 taon, 100 taon, hindi ba? Opo, Doktor. Rico, maghawak kamay tayo. Sumakay ako sa eroplano. Sa labas ng bintana ay ang dakilang Maynila, ang binuo ng infrastructure, ang malawak na hanay ng mga gusali. Pinangarap ko na balang araw, magiging ganito rin ang Ulaan Baatar. Sa eroplano na pabalik sa Mongolia, nagsimula akong sumulat ng isang liham sa mga Pilipino. Isang liham na puno ng aking katapatan sa lahat ng mga Pilipino. Ako si Otangent Bol, isang taong nagtatrabaho sa mineral resource sa Mongolia ng higit sa 30 taon. Ngayon, isinulat ko ang liham na ito dahil mayroon akong sasabihin sa inyong lahat.
Hindi kami ang pumili sa Pilipinas. Gusto lang naming maniwala sa Pilipinas at hindi ninyo winasak ang paniniwalang iyon. Ang inyong bansa, para sa amin, ay hindi lamang isang kasosyo sa negosyo. Kayo ang aming guro, ang aming kaibigan, ang aming pag-asa. Ang 440 trillion PHP na halaga ay hindi lamang isang numero. Ito ang kinabukasan ng Mongolia. Ito ang pangarap ng aming mga anak. Ito ang kumpiyansa na nabawi namin. Mga Pilipino, maraming salamat. Nawa'y maging ang inyong bansa ang pinaka-iginagalang na bansa sa mundo. Hindi. Ito na pala. Ang Mongolia ay maghawak kamay sa Pilipinas magpakailanman, 100 taon, 1,000 taon, nang may lubos na paggalang o Tangjanbol. Lumapag ang eroplano sa Ulaan Baatar. Sa labas ng bintana ay ang lungsod na mahal ko, isang lungsod na mas maliwanag kaysa 2 taon na ang nakalipas. Isang lungsod na puno na ngayon ng pag-asa. Ngumiti ako. Ang kinabukasan ng Mongolia ay maliwanag dahil mayroon kaming Pilipinas bilang isang mapagkakatiwalaang kasosyo. Alam kong hindi ito ang katapusan, kundi ang simula. Nagsisimula pa lamang ang kwento ng Pilipinas at Mongolia